Ama naming makapangyarihan, nililingaw ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang papangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak na papasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos, nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng Siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Sa ating pong ebanghelyo na napakaganda po, tungkol po sa pagpasan ng mabibigat na pasanin sa ating mga balikat. Paano kaya ang sinabi ni Jesus na kapag daw may pananampalataya ka, gumagaang ang pasanin, nakakayanan natin? Anong koneksyon ng dalawa na yon? Sa puntong ito po, meron pong sinabi si Santo Padre Pio tungkol dito. Ito pong sabi niya sa English, no? The most beautiful credo is the one that bursts forth from your lips in darkness, in sacrifice, in pain, in the supreme effort of an unbending will for good. This is what dispels, like a flash of lightning, the gloom of your soul. It is what leads you to God in the fury of the storm. Ipadre Pio po yung mga salita. Anong ibig sabihin nun? Anong koneksyon yun sa ebanghelyo natin? Sabi niya, ang tunay na paniniwala ay yung paniniwalang nagsasaya kapag maraming kadiliman sa buhay. Kapag maraming mga pagsubok, maraming pasanin, pero sa kabila ng lahat na yon, masaya ka dahil alam mo, pinapayagan ng Diyos sa mangyari sa iyon na merong purpose, may rason kung bakit. Alam nyo, napakalaking pananampalatayang kailangan mo para tanggapin ito. Kinakailangan mag-surrender po tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang tunay na prutas ng pananampalataya ay pagpasakop sa kalooban ni Kristo. The greatest sign of faith is to learn to surrender to God's will. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kayamanan at kahirapan, God's will be done. At tinatanggap mo yon ng buong puso mo. Ito po ang tinuturo ni Padre Pio araw-araw nung siya'y nabubuhay pa. Nung siya'y nagbibigay ng talk sa kanyang mga spiritual daughters, spiritual sons, itong palagi niyang sinasabi sa kanila, tanggapin ang kalooban ng Diyos na maluwag sa puso. And God will bless you. Hihilumin niya ang mga sugat sa ating puso at isipan. Basta malakas ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag nating pagdududahan ang Diyos. Isipin natin, alam niya ang kanyang ginagawa. Kapag ano po maging disposition ng puso natin, magiging totoo po ang mga salita ni Jesus na ating narinig sa Ebanghelyo kanina. Nasabi niya, magiging magaang ang pasan sa ating mga balikat. Makakayanan natin ang ating mga problema sa buhay. Alam niyo po, maski si Padre Pio, grabe po yung mga paghihirap niya sa buhay. Magmula nung natanggap niya yung stigmata, yung mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan, na September 20, 1918, nagsimula ng makatanggap siya na napakaraming paghihirap sa buhay. Persecution, hindi siya maintindihan ng mga tao, but may mga sugat siya. Pinagbintangan siya kung ano-ano na hindi naman totoo. At dahil sa mga bintang na yon, naparusahan po siya ng simbahan. Pinagbawalan siya na magmisa sa publiko ng almost 2 years na hindi pwede magpakita kanino man. Kinulong sa kumbento for almost 2 years na hindi pwede makipag-communicate maski sa kanyang mga magulang. Just imagine, dahil lang sa maling mga reports, dahil sa inggit sa kanya. Pero after 2 years, napawalang sala siya. Nung sinabi sa kanya, Padre Pio, okay ka na, pwede ka na magmisa. Wala lang. Parang walang nangyari. Bumaba siya sa
church, nagmisa, nagulat na lang yung mga tao, nandun na si Padre Pio, nagmimisa na. Uy, andito na si Padre Pio. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng kanyang best friend, si Emanuele Brunato, na isang abogado. Nasabi niya kay Padre Pio, Padre Pio, kilala ko, sino yung nanira sa'yo, kakasuhan ko. Ano sinabi ni Padre Pio? Sinampal niya ng bahagya sa pisngi. Huwag mong gagawin yan. Huwag na huwag. Ito ay ipinahintulot ng Diyos sa mangyari sa akin dahil may reason kung bakit. Kaya huwag mong kakasuhan yon. Okay lang sa akin lahat. Masaya ako na nangyari sa akin yung parusa, yung mga suffering na yon, tinatanggap ko lahat. Yan po ang sign na santo siya. Hindi po naging santo si Padre Pio sa mga milagro niya. Hindi yun. Hindi po yun ang pundasyon ng pagiging banal. Pagiging banal ay pagtanggap sa kalooban ng Diyos kahit mahirap. Yun ang tunay na kabanalan. Hindi milagro. Secondary yun. Primary, do God's will even if it hurts. Diba sabi nga, give until it hurts. Give to God kahit mahirap and He will bless you. At finally po, is Padre Pio, bakit niya nagagawa yon? Bakit wala siyang reklamo? Kasi alam ni Padre Pio na ang buhay sa mundong ito ay hindi forever. Walang forever sa buhay natin sa mundong ito. Tandaan niyo yan. All of us will have to die someday, somehow, somewhere. Tama? Ang gusto ni Padre Pio, lahat tayo makarating sa langit. Minsan nagtatanong ako sa mga tao, gusto niyo ba pumunta sa langit? Lahat, yes. Tapos next question, handa ba kayong gawin ang nararapat para pumunta sa langit? Ang hina ng yes. Ano gusto niyo? Parang first prize? Parang lahat madali? Hindi pwede yun. Pinaghihirapan po makarating sa langit. Hindi po raffle draw yun. Hindi po loto, hindi ganun. Heaven should be suffered for. Yan ang turo ni Padre Pio. Kaya nga, kapag nahihirapan tayo na makamit ang langit, sabi ni Padre Pio, sabi niya lang, pray, hope, and don't worry. Just go on, kahit anong mangyari. Remember, kapag tayo tapat sa Diyos, God will provide. Tama? God will provide. Just be faithful to Him. Walang problema. Let us pray now po sa ating mahal na ina, Our Lady of Grace, kung saan deboto si Padre Pio. Na sana tulungan niya natang maunawaan po ang pamamaraan ng Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Surrender to God, and He will surrender to you. Do God's will, and He will bless you. Sabihin niyo lang palagi kay Lord, yes Lord, Your will be done. At kayo po ay mamahalin niyang tunay, at hindi kayo magsisisi. At sana na po tayo lahat ay pagpalain ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Mama Mary at ni Santo Padre Pio. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, magkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. 啊。
bawat puso, pagkat inilig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y wala ng anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, nilarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin, banal ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Gilbert yung obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria ng Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihili namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, umayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.